Ano yung pinagkaiba ng kandila sa sunog? Ang kandila, pag hinipan mo, namamatay yung apoy. Ang sunog, pag hinipan ng malakas na hangin, lalong lumalaki. Kagaya nung nangyari yung kinekwento ni Kari Salina. Lalong lumakas, nasunog buong kagubatan. Sa Bible may nakalagay na ganito. Sa 2 Corinthians 4:7, simulan natin sa 7. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay katulad ng mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang kadakilaang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. 8. Kabi-kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababasag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. 9. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nalulugmok. 10. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Anong binanggit dito ni Pablo? Kabila, pinahihirapan kami, ngunit hindi kami nalulupig. Natutumbat sila, ngunit hindi sila nananatiling nakatumba, tumatayo sila. Pinag-uusig sila pero hindi sila pinababayaan. Natutumba, ngunit hindi lubusang nalulugmok. Nakakabangon lagi. Bakit nasabi ni Pablo ito? Dahil nung panahon na yon, dumami ang mga Kristiyano. At dahil dumami ang mga Kristiyano, ang mga Pariseo at mga Eskriba at Saduseo ay pinag-usig sila. Diba? Pinagdadampot, pinakukulong at pinapatay. Dumana sila ng persecution. At kaya maraming mga Kristiyano ay nagpuntahan sa iba-ibang lugar. Pero imbis na umunti dahil sa mga persecution, patuloy na dumami. Diba? Dahil kahit sila pag-usigin, bumabangon sila. Diba? Bakit sila nakakabangon? Bakit pag may mga persecution, pag-uusig, ang mga Kristiyano hindi sumusuko, hindi nababasa, hindi nagtatampo? Kasi anak sila ng Diyos. Diba? Ang tao, mayroon 3 klaseng tao. Una, yung parang isang babasaging baso. Pag nahulog yan, basag. Hindi na pwedeng mabuo yan. Hindi na nakakabangon ang basag na baso eh. Meron naman na klase ng tao, parang bola. Pag ibinagsak mo, umuunto lang. Nagbabounce lang. Pero, ganun pa rin yung korte niya, bola pa rin. Hindi siya nababasag. Bola pa rin siya. Nananatili siyang matatag. Kagaya. At bola pa rin siya. Nga lang, hindi lumalago. Bola pa rin. Ibig sabihin, nag-i-endure lang siya sa mga suffering. Na nakakapagtiis lang siya. Napagtitiisan niya ang mga suffering sa buhay. Diba? Meron naman yung ikatlong klase ng tao, yung kagaya ng diamante. Ang diamante hindi nagsimulang diamante. Uling yan eh. Alam mo ba na ang diamante galing sa uling? Patong uling yan. Dahil sa pag-press
ng lupa, ng mga bato, na ipit yan, siniksik at nainitan, nagiging diamante yan. Yung mga nasa ilalim na lupa na uling, pag yan dasik ng dasik, nagbabago ng anyo. From uling, nagiging nagiging kristal, nagiging kasing ganda ng diamante. Ibig sabihin, lumalago. Ang Kristiyano ganun. Tayong mga spiritual ganun. Diba? Ibig sabihin, dumadanas tayo ng mga pagsubok, pag-uusig, problema, stress, crisis sa buhay, pero hindi nananatiling tumba. Laging bumabangon. Diba? Lagi tayong bumabangon. At hindi lang bumabangon. Hindi napagtitiisan lang yung problema. O parang bola, di ba? Nanatiling bola pa rin. Tayo, kagaya ng isang diamante. Na pag piniga mo, lumalabas yung tunay na karakter ng isang Kristiyano. Pag ikaw piniga ka ng problema, hindi masama yung lumalabas. Hindi masamang ugali yung lumalabas, di ba? May aral ka na eh. Ang lumalabas ay yung karakter mo talaga. Yung totoong ikaw na nasa loob. Yung espiritu ng Diyos. Yung kaluluwa mo. Kaya dito, binanggit ni Pablo yung tayo daw ay parang isang sisidlang gawa sa putik. O sa English pa a jar of clay. Itong laman natin, itong panglupang katawan natin, putik, gawa sa putik. Natutumba yan. Nasusugatan yan pag nadapa tayo. Diba? Nagkakasakit yan. Pero yung loob natin, hindi nasusugatan yan. Ang kaluluwa hindi nasusugatan. Dahil bakit? Si Kristo nandun eh. Diba? Ibig sabihin, kahit natumba ang laman mo, bumabangon yan dahil meron tayong kalakasan. Anong sabi pa nga ni Pablo rito? Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito, na nasa loob ng palayok na gawa sa putik. Eto, putik. Pero yung nasa loob, kayamanang spiritual. Hindi nasusugatan, hindi nanlulugmok, kundi matatag, matibay dahil may pag-ibig at may karunungan ng Diyos. Diba? Kasi ang problema, lahat ng tao nakakaranas niyan eh. Kristiyano ka man o hindi ka Kristiyano, mananampalataya ka man at di mananampalataya, spiritual ka man o hindi ka spiritual, pare-pareho lahat ng tao dumadanas ng pagkatumba, problema, aksidente, at mga problema sa mundo. Ang iba, pag natumba, basag, kagaya ng tasa na gawa sa salamin. Basag, nananatiling basag. Ang iba naman, kagaya lang ng bola. Umuunto lang. Napagtitiisan. Pero hindi nagbabago. Bola pa rin. Hindi nagbabago ang bola eh. Nag-i-injure lang siya. Pero, ang diamante, ang uling, pagka nakaranas ng mga problema, nagiging diamante. Lumalabas yung tunay na tao. Na tunay na ikaw. Ano yun? Yung tunay na karakter. Nandun yun sa Roma 5:4. Na ang karakter natin lumalabas. Nai-improve. Lumalago. Diba? Sa gitna ng pressure, hindi lang nakapagtitiis, kundi nagiging matibay.
Yun yung pinagkaiba ng spiritual sa hindi spiritual. Pare-pareho nakakaranas niyan eh. Problema? Diba? Tayo, sa tandaan natin itong lahat dito, naranasan natin at naging matibay tayo. Bakit? Hindi sa atin yung galing, sabi nga ni Pablo, hindi ito galing, ang kapangyarihan ito ay hindi galing sa atin, kundi sa Diyos. Sa Espiritu ng Diyos na nasa loob natin. Diba? Lumalabas yan pagka nakakaranas tayo ng pagkatumba, umabangon. Yun yung tunay na paggamit ng verse na, I can do all things through Christ which strengthen me. Magagawa ko anumang lahat ng bagay dahil ang Diyos ang nagpapalakas sa akin. Diba? Kasi nandun yun sa loob eh. Kaya nga, si Pablo nabanggit niya yun eh. Matumba man, nakakabangon. Nakaranas man ng persecution, nakakabangon. Hindi lamang nagsosurvive, kundi nade-develop yung character natin. Kaya, anumang problema natin, meron tayong galak. Hindi nagkakaroon ng hinanakit sa puso natin. Kahit na tagal na nating nabuhay dito, di ba? Sa dami ng mga problema at mga persecution na naranasan natin, sa mga pighati naranasan natin, naging matatag tayo dahil bakit? Ang Espiritu ng Diyos nasa loob natin. Na nagpapalakas sa atin, na lumalabas yung tunay na karakter natin. Ang magandang karakter ng isang tunay na spiritual. Diba? Yun yung pinagkaiba eh. Parang yung madalas kong gawing example, di ba? Pag ang kamatis piniga mo, lalabas kamatis. Pagka ang bayabas piniga mo, ang lalabas, bayabas. Pag masamang tao piniga mo, lalabas masama. Pero ang Kristiyano, ang espiritual, pag piniga mo, ang lalabas, bunga ng Santong Espiritu. Diba? Yun yung sinasabi ni Pablo. At hindi galing yun sa atin. Binanggit niya yun eh. Diba? Hindi galing sa atin yun. Lumalago yun. Ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari, circumstansya sa mga nangyayari sa buhay natin para lumabas yung tunay nating pagkatao. Kaya hindi pwedeng gawin ng tao dahilan yung pagkat ako'y tao lang. Ang katawan mo nasusugatan, lagi mo ng gamot. Diba? Ang ulo mo, pag nauntog yan, nagkakabukol. Physical yan eh. Pero ang kaluluwa mo, hindi nagkakabukol. Diba? Isipin nyo mabuti yun. Ang Espiritu ng Diyos hindi nagkakabukol. Palabas doon mabuti. Bunga ng Santong Espiritu. Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, pagtitiis, lahat-lahat ng yun. Diba? Kasi, yun yung tunay ng dudurong sa loob natin. Ginagamit lang ng Diyos yung mga yung tawag natin nun? Mga pangyayari dito sa mundo. Na, ibig sabihin, kung ano tayo, tayo'y anak ng Diyos. Pag anak ng Diyos, lalabas, Espiritu ng Diyos. Diba? Ugali ng Diyos. Ugaling may kabanalan. Ugaling may paggawa ng mabuti. Yun lang po.